Ipanalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng tapang na gawin natin ang kalooban niya sa lahat ng pagkakataon. Siguraduhin natin na ang ating mga kapamaraanan ay naaayon sa kalooban niya at nakakalugod sa Kanya. Good morning everyone! Pangalawa po sa mga dapat nating inuuna sa ating pananalangin ay ang enact God's way. Hindi lang natin ipapanalangin sa ating sarili, sa mga mahal natin sa buhay at sa kapatiran ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Kung hindi, let us pray that we might enact God's way. Isa sa buhay natin ang kalooban o kapamaraanan ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan po kayong suportahan ako sa adhikain kong ito na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms sa pamamagitan po ng inyong pakikinig sa ating mga sharings at pagbabahagi ng mga ito sa inyong mga kakilala ay isang napakalaking suporta po na para ang ating community ay mag-grow. So tuloy po tayo, enact God's way. Sabi sa mga taga Colossians chapter 1 verse 10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Iba ang nalaman mo lang ang kalooban ng Diyos at iba ang sinasabuhay mo ito. Ang layunin kung bakit gusto ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang kalooban ay hindi para dumami ang ating alam, kung hindi upang maipamuhay natin siya. Bakit? Kasi ito ang nakakalugod sa Diyos at hindi yung nalaman lang sa ulo. Mga kapatid, ipanalangin po natin sa Diyos na bigyan tayo ng tapang na gawin natin ang kalooban niya sa lahat ng pagkakataon at siguraduhin natin na ang ating mga kapamaraanan ay naaayon sa kalooban niya at nakakalugod sa Kanya. Now, ang tanong, bakit ba gusto ng Diyos na sundin natin ang kalooban niya? Kasi gusto Kanyang pagpalain or gusto niya tayong pagpalain. Sabi sa mga awit chapter 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumunod sa Kanyang utos. Amen. Kapatid, gusto ba nating mabless? Pansinin po natin na ang sinabing mapalad ay yung may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang utos. Now, itong may takot sa Diyos at pagsunod sa Kanya ay hindi magkahiwalay. Ibig sabihin, kung sinasabi mong may takot ka sa Diyos, ay kikilalanin mo siya at aalamin mo ang kalooban niya kasi gusto mong masunod ito. Pero kung sinasabi mo lang na may takot ka sa Diyos dahil pag linggo ay nagsisimba ka, pero Monday to Saturday ay hindi ka seryoso na bigyan ng panahon ng pagsaliksik sa kalooban niya upang masunod mo ito sa iyong asawa, anak, katrabaho at iba pa, ay maaaring wala kang takot sa Kanya. Kasi kung sasabihin ko na may takot ako sa Diyos ay siguradong aalamin ko ang gusto niya kasi baka mamaya hindi ko naman nagagawa ang gusto niya at pag hindi ko nagagawa ang kalooban niya ay hindi ko siya mapaluluguran. Kaya napaka-importante po na babasahin natin ang Bible kasi ito ang ating gabay sa commanding will ng Diyos. Sabi po sa mga awit chapter 119 verse 105, salita mo yung isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Mga kapatid, alalahanin po natin na ang pagsasabuhay sa kapamaraanan ng Diyos ay isang lifestyle ng pagsunod sa kalooban niya. Ito ay hindi minsanang pagsunod, kung hindi na talagang ito ay buhay na natin. Araw-araw gagawin nating tanglaw ang salita niya upang ang bawat hakbang natin ay mapupunta sa tamang landas. Araw-araw ay gagawa tayo ng tamang choices na nakakalugod sa Diyos at pag ginagawa natin ito, ang sabi sa talata, ikaw ay pinagpapala. Now, sa kabaligtaran, kung ikaw ay hindi sumusunod, hindi mo man alam ito o alam mo, ang kalooban niya ay ito ang sabi sa mga awit chapter 66 verse 18. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kapatid, hindi ka papakinggan ng Diyos. Hindi tayo papakinggan ng Diyos. Alam natin ito at ito yung malungkot na senaryo na ayaw nating mangyari. Ayaw kong mangyari sa akin at alam kong ayaw mo din mangyari sa'yo. Nakakausapin natin ang Diyos pero hindi na niya tayo papansinin. Mananalangin tayo, hihingi tayo ng tulong sa Kanya pero ilalayo niya ang Kanyang sarili sa atin. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Sa bingi ang Diyos, pero kung hindi tayo susunod sa Kanya, ay mas pipiliin niya na huwag tayong pakinggan. Nakakalungkot kasi maraming tao ang hindi honest sa kanilang sarili. Ang tingin nila sa sarili ay mabuting tao, kaya iniisip nila na mapapakinggan sila ng Diyos. Mali po mga kapatid. Tandaan po natin ito, hindi mai-impluwensya ng Diyos ng ating opinion patungkol sa ating sarili. Bakit? Kasi alam naman niya ang ating puso. Alam niya kung anong nilalaman ng ating puso at isipan. Alam niya kung gusto natin talagang basahin, aralin at sundin ang Kanyang mga salita.
salita. Alam niya kung ano ang habits natin. Alam niya kung totoong mahal natin siya. Isa pa, kung hindi natin ginagawa ang mga bagay sa kapamaraanan niya, ay isasara niya or isasara ng Diyos ang magagandang opportunity sa buhay natin at mawawalan tayo ng victory na matupad ang purpose natin or ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Malulungkot tayo, madidisappoint, at yun, mawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili. Kasi we will be in bondage sa kung ano man yung pinagkakabalahan natin. Pati pamilya natin madadamay sa gusot. Pati ministry, trabaho, madadamay. Kapatid, ang hirap ng nakahiwalay ang Diyos sa atin. Kaya nga tandaan po natin ito, kapag pag sumunod tayo sa Diyos ay gawin natin itong lifestyle. Ibig sabihin tuloy-tuloy. Ito po ang sinasabi ni Pablo na dinadalangin ko na maging kalugod-lugod ang inyong buhay. Tandaan po natin ito. Ang pagsunod sa paraan ng Diyos ay victory. Pero kung susunod tayo sa sarili nating kaparaanan, ay ito ay defeat. Okay? Tayo ay magkakaroon ng defeated life. Naaalala ko po si King Joash. Sa Bible pa rin po ito. Humingi siya ng advice at tulong kay Elisha kasi lulusubin sila ng mga Syrian. Sabi ni Elisha, sige kumuha ka ng pana at palaso. Tapos ipana mo sa direksyon ng papunta sa Syria. At sinabi ni Elisha na yan ang pana ng tagumpay ni Yahweh. Kaya kumuha ka ulit ng mga palaso at panain mo ang direksyon na iyon. At ganun nga ang ginawa ni Joash. Kaya lang siya ay kumuha lamang ng 3 palaso. At matapos niyang itudla ang mga ito ay huminto na siya. Nagalit sa kanya si Elisha at itong sinabi. Basahin po natin sa mga pangalawang hari, chapter 13, verse 19. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong yan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Kapatid, ang pana at palaso ay representation ng victory ng Diyos. Sabi ni Trapp na isang commentator na may mga pagkakataon na kailangan nating itudla ng itudla ang ating pana upang manalo. At huwag tayong makontento sa maliit na effort lamang. Dapat tinutuloy-tuloy natin or ni Joash ang pagpana hanggang sasabihin ni Elisha na tama na. Tapos na nagtagumpay ka na. Natupad na ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Minsan, tayo din sa buhay natin, humihinto tayo sa pagtupad sa kapamaraanan ng Diyos sa buhay natin. Kasi minsan nakaranas na tayo ng victory. Dati nag-worship na tayo, kaya lang huminto tayo. Dati umaatin tayo ng Bible study. Dati tayo ang nagtuturo sa Sunday School. Kaya lang huminto na tayo. Dati present tayo lagi sa prayer meeting at online devotion. Kaya lang huminto na tayo. Dati nagbabahagi tayo ng mabuting balita, pero huminto na din tayo. Dati nagbabasa po tayo ng Bible at nakikipag-usap sa Diyos, kaya lang tumigil na din po tayo. Dati naglilingkod tayo sa church, kaya lang huminto na tayo. Kapatid, kung gusto natin ng victory at pagpapala sa buhay natin, ay huwag tayong hihinto sa pagsunod sa kapamaraanan ng Diyos. Minsan, akala natin malakas na tayo. Minsan, akala natin dami na nating alam. Pero kapatid, dapat hindi tayo hihinto. Kahit malakas na tayo at marami na tayong alam, ay dapat huwag pa rin tayong hihinto. Dahil ang pagsunod sa kapamaraanan ng Diyos ay isang lifestyle, araw-araw ginagawa. At ito ay isang habit na po natin na ginagawa ang pagsunod lagi sa kalooban ng Diyos araw-araw. Kaya nga patuloy po dapat tayo na pumana para manalo laban sa dyablo at laban sa ating mga laman. Okay, yung ating pita ng laman. At patuloy lang tayong pumana laban sa ating mga katamaran. Again, meron po tayong 5 panalangin na gusto ni Pablo na laman ng ating mga panalangin. Una, perceive God's will. Pangalawa, enact God's way. At abangan nyo po bukas o sa mga susunod na araw ang natitira pang 3 na panalangin na dapat nating inuuna. Yun ay ang mga advance God's work, cultivate God's knowledge, and experience God's power. Inaanyayahan ko po kayong tapusin ang lahat ng 5 panalangin na ito na hinahanap sa atin ng Panginoon upang tayo ay sama-samang lumago sa ating paraan ng pananalangin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating mga videos. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bacanais Mini Farm. At kung may natutunan po kayo or gusto nyo ng mga ganitong content, ay pa-share po sa inyong mga kakilala upang sila din po ay matuto at makasama nating lumago spiritually. Maraming salamat po and God bless everyone.